Hello guys! Nagbabalik kami, Engineer Bonjover Arbello, also known as CEBAX. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page and TikTok account. Ngayon, tapos na tayo sa concept ng moment na kung saan concept na gagamitin natin to locate the resultant of the parallel and non-concurrent force system. Obvious naman sa dalawa, this is the parallel forces and this is the non-concurrent forces. Siyempre, para ma-solve ang resultant ng ating parallel forces, this is equivalent to summation of forces vertical. At ang ating summation of forces vertical, let's say lahat ng upward ay positive. So this is negative P plus F minus Q. So therefore, ito rin yung ating magiging resultant. Dito naman, ang ating R is equivalent to square root of summation of forces vertical squared plus summation of forces horizontal squared. So, kunin natin ang ating summation of forces. Let's say, lahat ng upward ay positive. So, yung ating P is downward, so negative P. Tapos, yung force S ay downward din. Yung ating Q naman ay directed downward to the left. So, this is our QY and this is our QX. So, this is negative QY. Next naman, yung ating summation of forces horizontal. Let's say, lahat ng to the right ay positive. So, this is positive F, then minus QX. Once na given yung mga forces na to, masolve natin ang ating summation of forces vertical and also yung ating summation of forces horizontal. Kaya, masosolve rin natin yung magnitude ng ating resultant para sa parallel forces and sa non-concurrent forces. Ngayon, paano naman ang kanilang location? Let's say, ang ating resultant dito is downward. Ayan. So, para makuha yung ating location para sa R, kailangan natin gumamit ng moment. Let's say, gusto natin makuha ang location niya from point O. Kaya, sa point O tayo mag-moment. Let's say, distance D. And take note, itong distance D na to ay perpendicular sa ating R. Kaya magkakaroon tayo ng moment dyan. So, para makuha natin yan, kailangan natin mag-moment sa O. So, moment at O is equivalent to what? Let's say, clockwise ay positive. Gamit ang R or resultant. Ang ikot ng R is clockwise. So, that is positive R multiplied by D. Ngayon, this is our number 1. Okay? Number 2. Mag-moment naman tayo gamit yung mga forces natin. Siyempre, sa point O din. So, this is summation of moment at O. Let's say clockwise is positive. Ang ikot ni P, let's say, ang distance niya ay x1. Ang distance naman ni F is x2. Ang distance naman ni Q is x3. So, ang ikot ng P ay clockwise. That is positive P multiplied by x1. Ang ikot ng F ay counterclockwise. So, negative F multiplied by x2. Tapos, ang ikot ng Q ay clockwise. That is positive Q multiplied by x3. The question is, yung ating moment ba, using R, is equivalent sa moment gamit yung mga forces? Ang sagot doon is yes. Why? Ang usapan natin dito is all about effects. So, saan nga ba galing ang ating R? Siyempre, galing sa P, F, and Q. Kung ano ang effects ng mga forces natin in terms of vertical, yun yung effects ng ating R in terms of vertical direction. Ibig sabihin rin, kung ano ang effects ng ating P, F, Q in terms of moment at a certain point, ganun din yung magiging effects ng ating R in terms of moment at a specific point. So, paano yun? Yung ating moment due to resultant is equivalent sa moment due to its components. Yun yung mga components niya, yung P, F, and Q. So, this is moment due to R. And ito naman, lahat ng mga moment galing sa kanyang components. So, ito yung equation para makuha natin yung location ng ating resultant. So, paano yun? M due to R, that is what? R multiplied by D is equivalent to summation of moment sa mga components natin, that is P multiplied by x1 minus F multiplied by x2 plus Q multiplied by x3. Siyempre, meron tayong mga value ng P, F, Q, saka x1, x2, and x3.
Tapos, na-solve natin yung R gamit itong equation na to. Ang unknown na lang is what? Ang unknown na lang is yung D. Kaya, masasolve na natin yung location ng ating resultant, R. Eh sir, paano kung dito naman sa point na to? Pinapahanap yung location ng ating R. Let's say, DA. Anong gagawin natin? Siyempre, mag-moment tayo sa point A. Mag-moment tayo gamit yung resultant. Mag-moment rin tayo gamit yung mga forces papunta dun sa point A. At ang makukuha nun dun is yung distance dA. Next, paano naman dun sa ating non-concurrent forces? So, let's say, yung direction ng ating summation of FB is upward. Tapos, yung ating namang FH is to the right. So, ipakita natin dito. Upward to the right. Ayan. Yan yung ating R. Kung ang pinapasolve sa atin dito is yung location ng ating R mula dun sa B, ito yung masosolve natin. Let's say this is DB. At yung DB natin is perpendicular sa R. Anong gagawin natin dito? Mag-moment tayo sa point B gamit yung ating R. Tapos, mag-moment naman tayo gamit yung mga forces natin papunta sa B. So, same pa rin ng concept. Moment sa R is equivalent to summation ng moment ng mga components. Yun yung mga forces na nag-create nung ating resultant R. Pero usually, hindi ito pinapasolve kapag non-concurrent yung ating topic. Bakit? Kasi in reality, kubari ito, thrust. Ito yung force. Hindi naman kasi natin susukatin to. Kapag sinukat kasi natin yan in actual, nasa hangin lang yan, di ba? Or nasa ere. So, hindi natin siya masusukat ng maayos. So, ano gagawin natin? Or ano yung pinapahanap sa mga problem? Ano daw ang location ng ating R kapag tumama siya dun sa bottom chord ng ating thrust? Ano yon? Ito. Tumama siya rito sa bottom chord. Ito yung pinapahanap. At ang tawag rito is x-intercept. Ngayon, ano naman daw yung location ng ating R in terms of, or kaya kapag tumama naman siya sa y-axis natin, parang ganun. Ang gagawin natin is i-extend pa natin yung line of action ng ating R. Tapos maglalagay tayo ng y-axis mula sa point B. So, y-axis rin yan. So, tumama siya rito sa ating y. Ito na yung tinatawag natin na IY. So, ano gagawin natin? Siyempre, merong effects ang ating R in terms of vertical and horizontal. So, ibig sabihin, kahit saang point ng ating R, andyan yung kanyang tinatawag na summation of forces horizontal and summation of forces vertical. Sa lahat ng points dun sa line of action ng ating R. Kahit saan, pwede mong ilagay yan. So, saan natin pwedeng ilagay? Dito sa point na to. Pag nilagay natin yan, andyan na ngayon yung ating summation of forces vertical and also summation of forces horizontal. Kaya, kapag nag-moment tayo rito sa point B, so summation of moment at point B, hindi na natin gagamitin yung ating R. Kasi nga, kapag ginamit natin yung R, ito yung masosolve natin, yung DB. So, ito yung gusto natin isolve, di ba? Yung ating IX. So, paano yan? Ano ang iikot sa components ng ating R? Yung summation of forces horizontal ba? Or yung summation of forces vertical? Ano nga ulit ang concept ng moment? Force multiplied by distance. Na kung saan, ang distance na to ay perpendicular do sa ating force. No? Perpendicular dapat siya. So, anong force sa dalawa ang perpendicular kay IX? Siyempre, yung ating force FB. So, iikot yung ating FB. So, summation of forces vertical multiplied by IX. Tapos, mag-moment tayo ngayon, okay, sa point B, gamit lahat ng mga forces natin. Mula saan? Sa force F, mula sa force P, mula sa Q, and mula sa
force S. Pagkasama-samahin natin silang lahat. Tapos, kapag nakuha na natin yung summation of moment at point B due to the components of the resultant, makukuha na natin yung Ix. Kasi, given to, di ba? Nakuha na natin to. Ayan, no? I mean, hindi pala siya given. Nakuha lang natin, no? So, ngayon, ang unknown na lang is yung Ix. Next, paano naman sa Iy? O, sabi ko nga, yung ating effects in terms of vertical and horizontal ay pwede nating ilipat-lipat sa kahit saang point as long as andun sa line of action ng ating R. So, pwede ilagay natin dito yung yung summation of forces vertical and also summation of forces horizontal. At yun din yung papaikutin natin saan? Sa point B. Itong components na to. Ang tanong ngayon is, ano sa dalawa ang iikot sa point B? So, ang ating moment at B is equivalent to what? Summation of forces horizontal multiplied by Iy. Ayun, no? Kasi yung Iy natin is perpendicular kay summation of forces horizontal. Isa pa. Tingnan nyo kanina, nung nag-moment tayo dito sa point B gamit yung summation of forces vertical, kapag in-extend mo ang line of action ng ating summation of forces vertical, summation of forces horizontal, ano yung distance niya? Ha? Ano yung distance niya? Ang distance is what? 0. Kaya, zero moment effect yung ating summation of forces horizontal kapag nag-moment tayo sa point B. Next, kapag in-extend naman natin yung line of action ng ating summation of forces vertical sa point B, ano mangyayari dito? Ano yung kanyang moment arm? 0 naman. Kaya, wala tayong summation of forces vertical dito. So, ganun lamang yung paghahanap ng ating Ix and Iy. Sir, madali lang palang ilocate yung resulta ng parallel and non-concurrent forces. Yes, medyo may kadalian siya, pero ano yung challenge dito? Dito, no? Bakit? Kasi kapag nag-moment ka na using R, ang dali lang eh. Yung R lang, di ba? Or yung summation of forces vertical or summation of forces horizontal. Pero, pagdating sa moment, dun sa, or galing, or base, dun sa mga forces, ayan na. Dun na ang challenging part. Bakit? Ang daming forces na yan eh, di ba? Pagsasama-samahin mo yung mga forces. At the same time, kailangan mong hanapin yung kanilang mga moment arm. Sa parallel kasi madali lang eh, di ba? Ganyan lang siya. O ito, paano to? Nasaan ang moment arm ng force F sa point D or sa point B pala? Ito. Diba? So, let's say YF. Ayan. O, paano yung P? O, kailangan mo to. Kunin to. O, yung S, ganun din. Yung QX, ito siya. Yung QY, ito naman. O, yun yung challenging part. Hahanapin mo yung mga moment arm para doon sa mga forces. Kaya nga, meron rin kami talagang separate video para maunawaan ninyo kung paano ba talaga ang pagtukoy at paghahanap noong ating moment arm. Kasi, kadalasan talaga doon nagkakamali ang mga estudyante. Kahit ako, no? Nung una ako nag-take ng statics of rigid bodies, hirap na hirap ako magtukoy ng moment arm. Kasi hindi ko masyadong naiintindihan or parang hindi ko inuunawa na ang moment arm ay dapat perpendicular dun sa ating force. So sir, meron po ba kayong mga discussion or mga example problem sa topic na to? Yes, meron po kami. Puntahan nyo lamang yung YouTube channel namin na CEBox. Puntahan nyo yung playlist ng aming Statics of Rigid Bodies. May nakalagay doon, Resultant of Parallel Forces. Nakaseparate na playlist po yun. Tapos, meron ring Resultant of Non-Concurrent Forces. Gantong-ganto yung mga example namin na siguradong mahihirapan ng estudyante kapag dating sa quiz. Kaya, pwede nyo panoorin yung aming mga tutorials sa YouTube channel. So that ends our Chapter 2, Resultant of Concurrent, Parallel, and Non-Concurrent Forces. So sir, ano na po yung kasunod na chapter? That is Chapter 3, Equilibrium of Force System, which is my favorite chapter sa Statics of Rigid Bodies. Kaya, abangan nyo lamang yung mga susunod naming videos. Again, this is Engineer Bonjour Bello, also known as CEBox. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and like our Facebook page and TikTok account.